tangkilikang walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga saksi, sunog sa Agham Road sa Quezon City, 150 bahay ang natupok. Napakainit ang panahon. May kaugnayan nga ba sa paglala ng mga sunog sa Metro Manila? Pinaka-advanced na fishery patrol ship. Pansindak nga ba ng China sa gitna ng standoff sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal? Panghahack sa website ng UP ng di umano'y mga taga-suporta ng China. Dapat daw imbestigahan ayon sa DFA. Isang Pilipino i-detain sa psychiatric center sa Hong Kong matapos umanong manakit ng 2 flight attendants. Disneyland, posible nga kayang maitayo sa Clark sa Pampanga? Sa Pakistan, sanggol, isinilang na 6 ang hita. Sulya pa ng sagupaan ng mga toro sa South Korea. At sa showbiz saksi, Pinay-Mexican Jessica Sanchez pasok sa top 6 ng American Idol. Saksi. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren sa bahagi ng Cabuyao, Laguna, mag-aalas 10 ng gabi kanina. Batay sa paunang investigasyon, nasa mismong riles ng tren ang biktimang kinilalang si Edwin Manangkil, taga Purok 1 sa Cabuyao. Paliwanag ng Philippine National Railways, madilim sa lugar kaya hindi raw talaga mapapansin ng operator ng tren kung may tao sa riles. Bukod dyan, may mga damo pa raw sa lugar. Dinala na sa San Ramon Funeral Home sa Cabuyao ang labi ng biktima. Nakita pa tong tao na to na nakaupo po doon sa may gitna po ng release ng train mo ay madilim yung lugar kahit may ilaw siya, hindi na po kayang ipreno ng train. Dahil umano sa napabayaang kandila na naman, hanggang 400 pamilya sa Agham Road, Quezon City ang magpapalipas ng gabi sa kalye. Hindi bababa sa 150 bahay ang natupok sa sunog. Saksi si Ivan Mayrina. Dahil ito ng araw ng sumikla magsunog sa siksikang mga bahay sa Agham Road, Quezon City kanina. Para raw ipo-ipo kung ilarawan ng ilang residente ang bilis ng pagkalat ng apoy na umabot agad sa Task Force Alpha sa loob lang ng 15 minuto mula na magsimula ito. Pawang gawa kasi sa light material sa mga bahay. Alas 4 ng hapon, halos 3 oras mula na magsimula ang sunog, saka lamang nagdeklara ng fire out. Batay sa investigasyon ng mga bombero, isang napabayang kandila ang pinagmulan ng sunog na tumupok sa 150 bahay. Marami ang walang naisalbang gamit kaya ilang minuto lang matapos maapol ang apoy. Kanya-kanyang balik ang mga residente sa nasunog na lugar para maghanap ng mga pwede pang mapakinabangan. Di nila alintana ang makapalpang usok. Sa sitwasyong tulad dito raw, walang maliit na bagay. Mula sa mga madudumi pang kaldero at mga gamit sa kusina, hanggang sa mga kabling gawa sa tanso, mga bakal, yero, at anumang pwedeng ibenta. Nakali namin para may wala kami na isalba para may pangkain. Pero makuha man lang kahit paano. Para Karamihan na hanggang 400 pamilya apektado sa daan magpapalipas ang gabi. Tulad ni Lenny Bansuelo na naabutan kong naglalabag gamit ang tubig mula sa bumbero. Kasi baka para makabiyaya asawa ko bukas Baka pwede pa niya itong masuot bukas. Jeepney driver po. Ang 3 maliliit na anak ni Lenny sa jeep muna magpapalipas ng gabi, kasama ang iba pang mga bata. May mga nagpadala naman ng tulong, kabilang ang GMA Kapuso Foundation na namahagi ng biskwit, noodles at delata, at gayon din ang mga damit. Ito na ika-159 na insidente ng sunog sa Metro Manila ngayong Abril. Kaya payo ng BFP sa publiko, huwag maglagay ng mga mainit o nag-aapoy ng mga gamit tulad ng kandila malapit sa mga madaling masunog, gaya ng papel, tela o kemikal. Huwag na huwag po ninyong i-overload ang mga saksakan. Tiyaking walang singaw ang tangke, hose at tubo ng inyong LPG. At ilayo nyo rin sa mga chikiting ang mga posporo at lighter. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isa lang ang sunog sa Agham Road sa sunod-sunod na fire incident sa Metro Manila ngayong linggo na nataon sa naranasang mainit na panahon. Bagamat di ito ang dahilan, aminado ang mga otoridad na pinalalala ng mataas na temperatura ang sunog. Saksi si Rafi Tima.
Di na sumabay sa kasagsagan ng init ngayong linggo ang sunod-sunod na sunog sa Metro Manila. Martes ng umaga nang lamunin ng apoy ang 20 bahay sa Leon Guerrero Street sa Ermita, Maynila. Please get out of there. 40 hanggang 50 pamilya ang apektado, pero di natukoy ang pinagbulan ng apoy. Kinahapunan nasunog naman ang residential at commercial building na ito sa Ligarda, Maynila, na hinihinalang dahil sa sumingaw na LPG. Ang temperatura sa Metro Manila noong Martes umabot sa 34.5 degrees Celsius. Tirik din ng araw, alas 3 ng hapon, nang sumikap ang sunog sa Barangay Damayan sa Quezon City kahapon, kung saan 2 ang patay. Ang temperatura kahapon umabot sa 34.9 degrees Celsius. Inaalam pa rin ang dahilan ng sunog. Ngayong Biyernes naman kung nagkasunog sa Agham Road, umabot sa 34.8 degrees Celsius ang temperatura. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bagamat ang mga nasabing insidente hindi sanay ng mataas na temperatura, hindi maikakaila na ang napakainit na panahon ay nagpapalala sa sitwasyon ng sunog sa Metro Manila. Opo, pagka ganyang taginit dahil sa tuyo ang hangin at tuyo ang mga light materials at dikit-dikit ito, dahil karamihan dito sa mga informal settlers, minsan ang mga dingding nito ay mga gawa lang sa tarpaulin at mga cartoons o kaya mga plywood, kaya napakadaling lumaganap ng apoy. Pero ayon sa Pag-asa, mas tayo sa Pilipinas dahil sa ibang bansa nang biglang pagliyap dahil lamang sa napakainit na panahon. Halimbawa rito ang mga grass fire na sa tuwin ay nasasaksihan din sa ilang bahagi ng Pilipinas. Gaya po ng bansang Australia, karaniwan po pag sobrang init doon at nagkataon po na mainit na tuyo pa yung hangin nila, plus marami pong areas doon na covered ng mga tuyong damo or mga tuyong halaman, ito po yung mga ilang kondisyon na kung saan posibleng magdulot po ito ng mga tinatawag nating bushfire, mga sunog. Ang hangin po kasi dito, bukod po sa mainit ay mataas po ang moisture content. Pero tulad ng BFP, naniniwala ang Pag-asa na nakakalala pa sa mga sunog ang sobrang init. Kaya iba yung ingat ang pakiusap nila sa publiko, lalo't inaasahang tataas pa raw ang temperatura sa mga susunod na linggo. Katunayan, mula taong 2000, pinakamadalas na sa mga buwan ng Marso at Abril, may pinakamaraming naitatalang insidente ng sunog. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At dahil din sa matinding init, maagang hinango ng ilang fish pen operator sa Pangasinan ang kanilang mga isda. Pangamban nila, hindi na lumaki at dumami ang mga alaga. Saksi si Dano Tingkungko. Hindi pa man daw panahon, hinango na ni Mang Reynaldo ang bangus sa kanyang palaisdaan. Tulad ng ibang fish pen operator, nababahala siyang baka hindi sila lumaki o mga matay dahil sa init ng panahon na sinabayan pa ng neap tide o alaal. Tuwing neap tide, naapektuhan daw ang oxygen supply sa tubig. Pero ang mismong init ng panahon, wala naman daw masamang epekto sa mga isda. Ayon sa BFAR, hindi lang daw malabong bumaba ang supply ng isda ngayong tag-init, bagkos mas lalago pa raw ito. Pinatataas daw kasi ng init ng panahon ang oxygen level at natural na pagkain ng isda sa tubig. Pagka umiinit, kumakain sila ng mas marami kasi may mga plankton feeder yan eh. At yung plankton, mas dumadami yon pagka panahon ng tag-araw kasi nakadepende yan sa sunlight. Yung exchange ng oxygen and carbon dioxide in the process of photosynthesis, nangyayari din yan sa tubig, dun sa mga green algae natin. So, mas tumataas din yung exchange yun. And ibig sabihin nun, tataas pa rin yung production ng oxygen. Pero kulang pa rin daw ang bagsak ng isdang tabang dito sa Mega Q-Mart, kaya apektado ang presyo. Kulang ng dating. Ganun naman pag kulang ng dating tumataas eh. Paliwanag naman dito ng BFAR, hindi pa rin daw nakakabawi ang mga palaisdaan sa Pangasinan at Taal, Batangas dahil sa fish kill nung nakaraang taon, kaya apektado pa rin ang produksyon, partikular ng bangus. Ako si Dano Tingkungko, inyong saksi. Bahagyan ng tumaas ang presyo ng manok sa gitna ng epekto ng matinding init sa mga manukan. Saksi si Tricia Zafra. Pina-aircon na kulungan ng siso sa Tugigaraw, Cagayan. At mayat mayang pagpapaligo sa mga baboy. Talaga namang pahirapan daw ngayon sa mga manukan at baboyan sa bansa dahil sa sobrang init. Ang growth rate, mas mabagal. Ang baboy, kasi instead of using their energy sa pagkain, mag-ano sila, maliligo na lang naman. Hindi sila, yung appetite nila bagsak. Kasi medyo delayed yung harvest. Nadidelay ka siguro. Yung iba, ang sabi sa amin, mga up to 5 days. Kung dati nag-harvest ka ng 33 days, ngayon mga inaabot hanggang 38. Sa kabila nito, wala naman daw dapat ikabahala sa supply at presyo ng mga karne.
Yung ganyan, nagsasuffer lang yung size, pero yung volume na handun pa rin naman eh. It is taking us a little longer to harvest the chicken, pero andun pa rin naman, may nagka-delay. So, magka-catch up din naman yan. Dapat nga kumonti ng baboy, hindi pa rin eh. Pero nang mag-ikot ako sa Mega Q-Mart sa Quezon City, may bahagya ng pagmahal ng manok. Bagamat pasok pa naman daw sa suggested retail price ng Department of Agriculture. Naka-apekto sa init. Kasi minsan kapag mainit, di ba, maano ang mga manok, kaya mataas ang presyo ng manok. Ang presyo naman ng baboy nananatili pa ring stable. Higit sa init, mas problema raw ngayon ng mga may manukan at babuyan ang sobra raw na pag-aangkat ng karne, pati ang di umano'y smuggling. Naibibenta raw ang mga ito ng di hamak na mas mura, kaya talo raw silang mga lokal na negosyante pagdating sa bentahan. Nagbanta na ang Pork Producers Federation of the Philippines na magsasagawa ng pork holiday o tigil ng pagbebenta ng karne. Pero sa huli nagpa siyang hindi na ito ituloy dahil baka lalo lang daw mag-angkat ng karne. Yung vacuum na mawawala, yung vacuum, mapipilapan din ang importation. Gayunman, humihingi pa rin sila ng dagdag proteksyon sa gobyerno para makasabay sa mga foreign supplier. Importation is allowed because it's a liberalized commodity. We're signatory to the World Trade Organization. But ang tinutumbok ng problema nila ay yung undervaluation and misdeclared importation. Lahat naman ho yan binibigyan ng aksyon ng gobyerno. Tricia Zafra ang inyong saksi.